Ang Pilipinas ay madalas daanan ng mga bagyo dahil sa kinalalagyan nito sa tinatawag na typhoon belt o lugar sa Pasipiko na daanan ng malalakas at mapaminsalang mga bagyo. Kaya paano natin paghahandaan ang pagdating ng mapaminsalang super typhoon katulad ng bagyong Yolanda? Malaking tulong ang mga anunsyong ibinibigay ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o mas kilala bilang PAGASA. Kasabay ng mga taong sumusuong sa panganib na dala ng pwersa ng kalikasan. Ating kilalanin silang humaharap sa ganitong mga hamon tuwing may bagyo, ang Philippine Storm Chasers. Ang storm chasing ay nagsimula sa bansang Amerika sa pangunguna ni David Hoadley ng North Dakota noong 1956. Ang storm chaser sa Pilipinas ay nabuo matapos ang paggagupit ng mapaminsalang riming noong 2006. Sila ang nagbibigay ng mga datos hinggil sa paparating na bagyo kung saan ang sentro nito, lakas ng hangin o lowest pressure. Si Dr. Landrico Dalida Jr. ay isa sa mga storm chasers ng PAGASA. Kabilang siya sa grupong nagtutungo sa mga lugar na posibleng tamaan ng bagyo 3 araw bago ito maglandfall. Ang aming main function talaga dyan ay ibigay information sa mga tao, lalo na yung away from the mga radio, mga internet. Kasi doon kami pupunta sa mismo mga postal kasi yan ang unang tinatamaan. So, away from the city. So, wala talagang way para yung iba doon malaman nila may parating na bagyo. Kailangan nila yung hot sea surface temperature. So, ibig sabihin, kapag mainit, talagang ang sea surface temperature mo, diyan nabubuhay yung bagyo. Kapag ang temperatura ng dagat ay mas mainit sa 27 degrees centigrade, doon mas lalong namumuo ang malalakas na mga bagyo. Isa sa mga pinag-aaralan ngayon ng mga storm chasers ay ang kakaibang nangyayari sa track ng bagyo. If you remember yung great earthquake ng Kobe sa Japan na the scientists said that yung inclination natin, yung parang coordinate natin ng mundo ay gumalaw ng babahagya pa lang. Nagbago rin ang wind flow o flow ng atmosphere. And that is maybe the reason din, nagbago rin ang mga track ng bagyo. Kung dati ay aabot lamang sa 20 bagyo ang tumatama sa bansa sa loob ng isang taon, ngayon tila kulang pa ang mga letra ng alpabeto sa pagpapangalan ng mga bagyo. Posibleng makaranas pa tayo ng matitinding mga bagyo sa susunod na mga taon. Sanhi man ito ng climate change, ang mga storm chasers ay hindi mapapagod sa paghatid ng impormasyon hinggil sa mga bagyo. Mahalaga ang bawat datos na kanilang ibibigay upang tayo makaiwas sa posibleng sakunang magiging hatid nito. Sa huli, nasa atin ang pagpapasya kung paano tayo makakaiwas sa pagdating ng ganitong mga unos. William Cabarles, Far Eastern University, News Team 13.